Isang magandang gabi at mapagpalang oras ang sumainyong lahat, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid. Sa mga sandaling ito, kami po ay muling nagpapasalamat sa isang napakagandang pagkakataon na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na muli tayong magpatuloy sa pag-aaral ng salita, mga bagay na nasusulat mula sa Biblia. Muli po naririto kami. Naririto po ang programa ng Ang Nasusulat Ministry na siyang pinagkaloob ng Diyos sa atin. At nagkaroon tayo ng pagkakataon na minsan pa muli tayong magtatalakay. Kagaya po ng ating napag-aralan noong mga nakaraang mga gabi, ay muli po tayo magpapatuloy sa isang pagriripaso, pagliliwanag, at pagsagot sa mga katanungang naririyan po sa aming mga ah, listahan. Meron po kaming dapat talakayin sa mga oras na ito. Kaya kami po ay muling bumabati po sa inyo ng isang masayang gabi ng Sabat. Anumang oras ang naririyan kayo sa inyong lugar, kami po ay patuloy na bumabati. Karangalan po namin na makasama kayo. Masaya po kami muli na makapaglingkod po sa inyo sa mga oras na ito. Kaya po, nais ko pong pabatiin muna itong aking mga kasamahan. Brother Ray Vida, pwede bang ikaw muna ang bumati? Kaya maraming salamat, kapatid na Benny. Magandang gabi sa ating mga taga-subaybay at happy Sabbath sa ating mga kapatiran. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat binigyan pa ulit tayo ng isa pang uling pagkakataon. Tayo ay magkaugnayan, magkasama-sama sa gabi pong ito upang ating pagsaluhan ang napakagandang pag-aaral muli ng salita ng ating Panginoon. Ito'y napakahalaga na malaman natin ang mga katotohanan, lalong-lalo na po sa ating kapanahunan na ang ating Panginoon ay malapit ang dumating. Kaya samahan niyo po kami sa loob ng 1 oras at kalahati ng mga talakayan at kung meron po kayong mga katanungan, ay huwag po kayong mahihiya na magpahayag ng inyong mga katanungan na nais ninyong malaman at sa tulong po ng Panginoon ay gagampanan po namin na masagot po namin ang inyong mga kahilingan at mga katanungan. Magandang gabi po. Maraming salamat, Brother Ray. At ay pagkaloob naman natin kay Pastor Ronnie ang pagkakataong ito. Pastor Ronnie? Alright, magandang gabi sa inyo dyan mga kapatid at papasalamat tayo sa Panginoon. Muli tayong mag-aaral ng kanyang banal na salita. At maging handa po tayo, maging bukas ang ating isipan sa mga katotohanang nakabatay po sa banal na kasulatan. At ito isang paraan na tayo ay magpalakasan sa isa't isa sa ating panampalataya. Tayo maging handa sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon. At manatili tayong nananampalataya, nagtitiwala sa Kanya, patuloy tayong magmahalan sa isa't isa bilang magkakapatid kay Kristo. Patuloy nating madama ang biyaya nawa ng Diyos. Maraming salamat, Pastor Ronnie, sa iyong pahayag. At ngayon po, bago po tayo magpatuloy, ay nais po naming magpahiwatig sa lahat ng aming mga taga-subaybay, mga kaibigan, mga kapatid. Sa mga oras po nito, ang programa ng Ang Nasusulat ay maaari po ninyong i-share, follow, then share. May sabihan nga po tayo, sharing is loving. Kaya po, magiging bahagi po tayo, mga kapatid, ng pagdadala ng mabuting pabalita. I-share po natin sa ating mga kaibigan, sa ating po mga kamag-anak, o sa ating po mga iglesia, yung admin po ng inyong mga church na inyong kinaaniban, ay maaari po ninyong ibahagi ito upang mas marami pa pong makapanood at makapakinig ng mga pabalitang napapanahon sa mga oras na ito. Kagaya po ng aming nabanggit, kami po ay patuloy na magkakaroon ng pagtatalakay at nais po naming sabihin sa inyo mga kapatid na sa mga oras na ito, tayo po ay sasagot muna sa mga ilang katanungan na nakalista dito sa aming uh, listahan upang maipahayag sapagkat meron tayong mga kapatid na gustong malaman ng iba pang bagay tungkol sa mga pinaksa natin noong nakaraan. Tinalakay po natin sa 2 beses, nagparto po tayo doon sa experience of salvation. Kaya dahil po dyan ay meron pong mga katanungan na naiwan, nais po naming talagang kayo po paglingkuran sa mga oras na ito. At pagkatapos po niyan, ay darating naman tayo sa susunod na araw sa paksang ating susundan muli. Kaya nais po naming pagbigyan kayo sa mga sandaling ito. At tayo po ay magtatalakay.
Subalit bago po tayo magtalakay at sagutin ang mga katanungang ito, tayo po muna ay hihingi ng gabay sa Banal na Espiritu sa pamamagitan ng panalangin ni Pastor Ronnie. Pastor Ron, kayo po ang manalangin. Sige po. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa isang muling pagkakataon pinagkalob sa amin na kami po ay mag-aaral ng inyong banal na salita. Samahan po nawa kami patuloy na ang banal na Espiritu nawa ang siyang magturo po sa amin at makita ang kabutihan, ang biyaya ng Diyos, ang kanyang pag-ibig, manatili sa aming mga puso. Ingatan po kami at bigyan ng katalinuhan sa pag-unawa ng mga bagay na ito at lalo kaming maging matatag sa pananampalataya at magtiwala ng lubos sa inyo, manatiling nagtatapat hanggang sa kami ay dumating sa ikalawang pagdating ng aming Panginoon. At linisin po kami sa aming mga pagkukulat at mga kasalanan. Patawarin po kami at maging bukas ang aming mga puso na tumanggap nawa ng mga katotohanan ito. Maraming salamat sa inyong pangako kami sasamahan sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Bago po tayo dumako, Brother Ray at Pastor Ron, sa isang katanungan dito sa ating listahan, ay nais po muna natin ipalaala sa ating mga kapatid, kagaya ng ating tinatalakay itong mga nakaraang gabi sa ating paksa sa Experience of Salvation, ating pong diniin ng Seventh-day Adventist sa ating pong patuloy na pagtuturo at pagbibigay ng kahalagahan sa 28 fundamental belief ng Seventh-day Adventist, ay mariin po naming sinasabi na ito po ay Christ-centered. Pag po sanang mabigyan ng ibang kulay na ang doktrina o yung credo ng Seventh-day Adventist, yung tinatawag natin fundamental belief, ito po ay Christ-centered. Hindi po natin ito inilagay bilang isang pamantayan ng kaligtasan, sapagkat mayroong mga nagtatanong, ito ba ay pamantayan ng kaligtasan ng tao? Madalas po naming sinasabi, ang mga kaalamang ito ay isang kaalaman na iniligay ng Panginoon sa harapan natin upang turuan ang tao na maligtas. Naririyan, kauna-unahan, ang Christ-centered, na ito po ang ating mariin na ipinapahayag sa mga nakikinig. Kaya ngayon po, isang katanungan po ang nais kong basahin dito mula kay Joel Gabuat. Ang tanong ay ganito: a justification, may part po ba tayo dyan sa stage na yan? Ano kayang ibig niyan sabihin dito, mga kasama? Ang justification o yung pagkaaring ganap, may bahagi ba ang tao dito? Siguro yun ang ibig sabihin. Sa bahaging ito, ano ang bahagi ng tao? Yan ang ibig sabihin sa tanong ng justification. Sino bang uunahin natin? Brother Ray, ikaw po muna ang pumuna sa mga katanungan. Yeah, kung ang pag-uusapan natin ay ang gawain ng kaligtasan, ang tao ay walang bahagi doon, sapagkat ang gumawa ng kaligtasan para sa tao ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos, ang siyang may kapangyarihan na magligtas, hindi ang tao. Bagamat ang ating Panginoon ay nagbibigay at nag-aalok ng kaligtasan para sa tao, ang tanging magagawa ng tao do sa inaalok ng ating Panginoong Hesukristo at ng Ama ay tanggapin natin yung kanyang alok ng kaligtasan. Gaya halimbawa, yung sa pag-uusap ng ni Apostol Pablo at saka nung isang taong gustong maligtas. Nagtatanong yung tao kung paano siya maliligtas. Ibig sabihin, ang tao walang kapangyarihang iligtas niya ang kanyang sarili, kundi ang kaligtasan lamang, ang kapangyarihan niyan ay nasa kamay ng ating Panginoon. Mabuti kaya natin yung magandang pag-uusap nila tungkol sa kaligtasan, kung ano ang bahagi ng tao do sa inaalok na kaligtasan na ibinibigay ng ating Panginoon. Sa isang talata ng mga gawa, Kapitulo 16, versikulo 30 hanggang 31, ang sabi ganito, At sila'y inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Kaligtasan ang
hinahanap ngayon ng tao. Wala sa tao ang pangyarihan ng kaligtasan. Kaya tinatanong ng tao, paano ako maliligtas? Sinagot naman ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, at sa kanila'y sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Sa makatuwid, ang pamantayan ng kaligtasan ng tao ay nakaatang doon sa pananampalataya ng tao sa Diyos. Ano ho? At sa pamamagitan ng pananampalatayang yan, ang tao ay aariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Gaya ng sinasabi ni Apostol Pablo sa 1:17 ng mga taga-Roma, ang tao ay mabubuhay, ang tao ay inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. You are justified by faith sa ating Panginoong Jesucristo. Inaaring ganap ka ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. At yung kaligtasan na yon na ibinibigay ng ating Panginoon sa tao, yun po ay libre, walang bayad. Kaya ang tawag doon ay biyaya, grace na ibinigay. At ang grace o yung biyaya o yung regalo na ibinibigay ng ating Panginoon Diyos, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At ang gawain lamang ng tao, ang magiging bahagi niya doon sa inaalok ng Diyos na kaligtasan, ay tanggapin natin yung kaligtasang iniaalok ng Diyos sa lahat ng tao. At kapag tinanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya, ang ating Panginoong Jesucristo, doon tayo inaaring ganap ng ating Panginoon. Hindi muna sa pamamagitan ng mga gawa. Sapagkat ang pag-aaring ganap at ang kaligtasan ay hindi inilagay ng Diyos sa kautusan, kundi sa pamamagitan ng kanyang biyaya at pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung ang tao tinanggap niya ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya at do'y inaring ganap ka, tuturuan ka ng ating Panginoon na ikaw ay sumunod sa Kanya sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Dagdagan ko ng konti, kapatid Benny, Pastor, Yes. dito po sa isang aklat po ng Epeso, tuturuan ka munang tumanggap muna ng pananampalataya para ikaw ay ariing ganap. Sa Kapitulo 2, ito'y napakaliwanag. Ito ang stand ng Seventh-day Adventist. Ang sabi niyang ganon, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. O tingnan ninyo, yung kaligtasan, hindi sa ating sarili, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, tayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Ituloy natin. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Versikulo 10, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una pang siya nating lakaran. Kaya napakalinaw, ang kaligtasan, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa ating sarili. Matatanggap natin yan, ang kaligtasan sa pamamagitan ng ng biyaya sa pamamagitan naman ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. At pagkatapos niyan, tayo na sa ilalim na ng biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya, inaring ganap na tayo. Tuturuan tayo ng naman ng ating Panginoon na tayo ay lumakad saan? Sa mga mabubuting gawa ayon sa itinuturo po ng ating Panginoon Diyos. So napakalinaw po ang pagpapaliwanag po ng Biblia tungkol po sa pag-aaring ganap ng Diyos sa tao. Kapatid Benny. Salamat, Brother Ray, sa iyong paliwanag. So justification, pag-aaring ganap. Ibig sabihin, ayon sa iyong pahayag dito, galing sa Diyos yung biyaya. Wala tayong bahagi doon. Sabi kasi ng sa Biblia. Diyos yan. Yun ang sinabi ng Biblia. Bigyan natin ng karagdagan si Pastor Ronnie sa bahaging ito. Pastor Ron. Dito sa 5:18 ng Roma,
Kaya nga kung paanong sa pamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa. Gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katwiran. Ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaring ganap sa buhay. So, kung magbabatayin itong talatang ito, ay makikita po natin, sabi, dumating sa lahat ng mga tao. Pag dumating, sabihin, wala ka pang ginawa doon, wala kang ginawa. No? Wala kang gagawin para ariing ganap. Yun ay deklarasyon ng Diyos. Yun ay, kumbaga sa ating batas, ay judicial act. No? Act of righteousness. Vindication, justification, vindication, acquittal, pare-pareho yon. No? Pinawalang kang sala. No? Walang sala, walang kasalanan. Pronounced and treated as righteous. Acquitted, justified, pinalaya, nilinis. Yun ang mga kahulugan ng salitang justification. Kasi ano yun eh? Kasi termino nga ng hukuman. Pero pag pinag-aralan natin yung mga kahalintulad na salita, pinalaya, pinawalang sala. Kung gagamitin natin sa banal na kasulatan, ang sabi dito, ito ay banal na gawa ng Diyos, divine act by which God declares the penitent sinner righteous. Napakabuti ng Panginoon Diyos. Kasi ikaw ay walang kakayanan, dumating ang ating Panginoong Diyos para ikaw ay deklara na ikaw ay walang kasalanan. Kaya sabi nga sa 3:4, believers who are justified freely by His grace, not by works of righteousness which we have done. Ang liwanag sa Tito 3:5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Wala tayong ginawa doon. No? Ganon din, kung mapapansin natin, ang halimbawa natin, isa sa halimbawa natin ng pananampalataya, si Abraham. Doon sa pag-aaral natin, kung babasahin natin, o pag-aaralan yung Genesis 15, siya ay kausap ng Diyos, magtiwala ka sa akin, tumingala ka sa langit. Abraham was justified. Walang ginawa siya. No? Tinignan lang yung langit, nakita yung mga bituin, nanampalataya. Ang Diyos ang gumawa ng mga ito. Kaya niyang gawin ang ito. Kaya rin niyang gawin ang kanyang pangako sa akin. Kaya si Abraham ay sumampalataya. Ano po? So, walang bahagi ang tao sa kaloob ng Diyos. Yan po ang maliwanag nating itinuturo. Yung kaloob ng Diyos, walang bahagi ang tao doon. So yan muna po. Maganda. Maraming salamat, Pastor Ron. So dito makikita po natin yung salitang justification, pagkaaring ganap. Palagi na lang naririnig ito eh. No. Pero maraming hindi rin nakakaintindi. Oh. Sinabing pag-aaring ganap, inaring ganap ka sa kabila ng hindi ka ganap o hindi ka karapat-dapat. Correct. Kaya mapapansin natin, sa isang opposite na direksyon, ang tao inaring ganap kahit hindi siya karapat-dapat. Mapapansin natin sa kabila, si Kristo naman, na siya ay karapat-dapat pero inaring may sala, inaring hindi karapat-dapat dahilan sa kamatayan sa krus. Kasi yung hinahatulan at pinapatay sa krus, ibig sabihin, di kawasang kasalanan ng ginawa. Kaya ginawa ni Kristo dahil doon ay nagkaroon ng halaga yung kamatayan ni Kristo na hindi basta-basta magkakaroon ng tinatawag na halaga yung pagkaaring ganap kung walang Kristong mababayubay sa krus o mamamatay na inaring may sala. Kaya
Maliwanag yung talata ng Biblia sa aklat ng Korinto 5:21. Ito ang mababasa natin. Kaya maganda ito, nililinaw doon sa mga nakikinig tungkol sa Christ-centered na yan eh. Saka yung salitang pagkaaring ganap, maraming hindi kasi nakakaintindi rito, kasamang Ray, tsaka Pastor Ron. Oo nga eh. Babasahin ko, Yes. no? Sabi rito, yaong hindi nakakakilala ng kasalanan. Ito yung si Kristo. Ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. O biro mo yun, tayo mismo ay wala tayong katwiran sa Diyos dahil kay Kristong inaring may sala na baliktad ngayon ang pangyayari. Dahil sa pag-ibig, tayo ngayon yung walang kasalanan. Pero ang tanong ganito, kailan ka aariing ganap? Kailan ka aariing walang sala? Yun eh. May malaking punto ron na dapat maunawaan din. Kailan? O hindi ba? Okay, tingnan natin ang John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niyang kanyang buktong na anak. O, wala tayong bahagi doon. Yun yung biyaya. Yun yung kamatayan. Pagkatapos, ang sino mang sumampalataya, kita mo, whosoever believeth in Him, yun yung bahagi natin. Kaya yung tanong, anong bahagi natin? Huwag sanang pagkamalian ng iba na sinasabing, tayo maliligtas sa pamamagitan ng mabuting gawa. Hindi po ikinakapit ng Seventh-day Adventist na yung mabubuting gawa na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya, may bahagi, hindi po. Kaya ginagawang filthy rags ng iba yun eh, kasamang Ronnie. Yung sinasabing, yan na naman, filthy rags na naman. Kaya nililinaw po natin mga kapatid. So ang sabi ron, whosoever believeth in Him, yun yung bahagi natin. Kailan tayo ariing ganap? Alin ba yung pananampalataya na yun? Alin ba yung paniniwala? Sa mas malalim pang pag-aaral, ang ibig sabihin dun ay whosoever believeth in Him. Yung kanyang paniniwala, hindi lang bastang naniniwala siya na si Kristo, yan si Kristo. Bakit? May pagpapasakop. Mayroong tinatawag na pagtanggi sa kasalanan. Bakit? Nakita niya yung sumpahan ng kautusan eh. Alin yung sumpahan ng kautusan? Mamamatay siya. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya dapat maunawaan natin mabuti pa. Marami pa tayong i-discuss tungkol sa bahaging ito. Kapatid Abeni. Yes, sige. Sundan ninyo. Kapatid Abeni. Kaya maganda yung ating ipinaliliwanag sa ating mga taga-subaybay. Kung tayo ay hiwalay kay Kristo, tayong walang pananampalataya, malinaw ang sinasabi ng Biblia, tayo hiwalay kay Kristo, wala tayong pag-asa. Tayo ay, ang tingin sa atin, tayo makasalanan. Pero sa pamamagitan ngayon ng biyaya, ito ngay si Kristo binigay. Nahayag ang biyaya. Ang sabi sa 1:17 ng 1, ito'y nahayag sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya, nang dumating ang ating Panginoong Kristo, tayo ngayon na mga hintil ay nagkaroon ng pag-asa ngayon sa Diyos. Ayan, tayo inilapit ngayon, paano tayo ngayon malalakip ngayon sa Diyos? Sa kanyang biyaya, sa pamamagitan ngayon ng pananampalataya. Dati tayo patay dahil sa kasalanan, tayo ngayon buhay na sa ating Panginoong Kristo. May buhay tayo. Pangalawa, tayong mga hindi mananampalataya nung una, hindi tayo nabibilang na mga anak ng Diyos. Pero nung tayo sumampalataya do sa biyaya ng ating Panginoon Diyos na si Kristo, sinampalataya na natin, tayo'y tinatanggap ngayon ng Diyos na napapabilang sa kanyang mga anak. Kaya ang sabi doon sa Juan, Kapitulo 1, at ang mga nagsitanggap sa ating Panginoon, sila'y naging mga anak ng Diyos. Nabibilang tayo ron. Kaya ulitin natin, ang bahagi ron, ang kaligtasan ay kaloob po ng Diyos, hindi po nanggagaling po sa atin. Yun po, kapatid Abeni. Pastor Ron, may dagdag ka pa ba ron bago natin iwanan yung katanungan na yon? Palagay ko maliwanag na yan at pinag-uusapan natin yung justification. Binanggit ko na rin nung nakaraan, justified by faith, that is the method. Justified by grace, that is the source. Or justified by His blood, 5:9 ng Roma, that's the means. Justified by works, that's the evidence, James 2:24. Yun ay ebidensya na talagang ikaw ay nagpapakita yung iyong gawa na ikaw ay justified, ikaw pinatawad.
Isang halimbawa lang yan na pwede nating tingnan, yun mismong mga nasa kulungan, pinatawad, na justified, no? Pinawalang sala. O di doon na lang ba siya, mananatili ba siya doon sa loob? Siyempre lalabas siya at ipapakita sa pamumuhay niya na napatawad nga siya. So yun ang makikita. Ganon din sa buhay ng Kristiyano. Tayo'y pinatawad, inaring ganap na walang sala. Yung ating kasalanan ay nalipat sa Panginoong Jesucristo. Siya ang kumuha ng ating mga kasalanan. At yung kanyang kabutihan nalipat naman sa atin. No? Kaya ang tingin sa atin ng Panginoon Diyos ay yung matuwid. Yan. Dapat Yun. ipakikita mo, Pastor, di ba? Ipakikita mo yung pribilehiyo na binigay sa iyo, Matuwid ang paano tingin. lumakad si Kristo, hindi ko mo binigay sa iyo. Sa umpisa lang naman yun eh. Ibig sabihin, yan ha, binigay na ng Panginoon sa atin. Ligtas na tayo. Kaya nga, yun yung susunod na tanong natin. So, yan muna. Pasok tayo sa susunod na tanong, no? Mabuti na rin, nililinaw natin itong mga bagay na ito, mga kasama. Kasi meron dyan, ito nga lang, at makapapasok lang na tanong. May nagsasabi, pati ba yung kamatayan ni Kristo doon sa krus, inalis din ba yung kahirapan natin physical? Dapat may pera tayo lagi. Dapat meron tayong mamaya i-discuss natin yung kasamang Ray, no? May paningin tayo mamaya dyan, pampainit dyan eh. Kasi maraming ganyan eh, yung mga full grace, oo, yung tinatawag na hyper grace, ikinapit nila yung parang, anong tawag dito, prosperity gospel. But anyway, balikan ko mamaya yan, punta tayo sa ikalawang katanungan. Galing kay Brother Edgar Francisco, ito yung katanungan niya, mga kasama. Ang nagligtas sa kamatayan, ang nagligtas ay kamatayan ni Kristo sa krus. Madalas banggitin ng mga mangangaral, kung walang krus, wala tayong kaligtasan. Tama bang basahin yan? Ano kayang ibig niya sabihin dito? Linawin natin sa pagsagot. Kasamang Ray. Tama bang sabihin? Tama bang sabihin yan? Brother Ray, ikaw muna ang... Ay, ako ba? Oo. Di ko narinig. Sorry. Di ko narinig. Salitan tayo eh. Yung to sa krus. Oo. Dapat bang sabihin na si Kristo lamang ang kaligtasan? Siguro baka na-allergy siya dun sa mga salitang puro si Kristo na lang. Christ-centered. Lahat si Kristo. Tama bang sabihin dahil sa krus ni Kristo, pawang nangaligtas ang mga tao? Ay, hindi ho. Hindi sa krus. Nangaligtas ang tao dahil sa kamatayang tinanggap ng ating kamatayan ni Kristo sa krus. Pwede bang sabihin yan, ang kamatayan ni Kristo sa krus ang naging daan ng kaligtasan? Bakit ba daw lagi sinasabi ito ng mga mangangaral? Sa krus siya namatay, hindi ba? Pinako siya sa krus. Nung pinako siya sa krus, namatay siya sa krus. Kaya yung kamatayan ni Kristo, yun ang naging daan ngayon na tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi dahil do sa krus. Ang may kinalaman sa kaligtasan ng tao ay dahil do sa pagkamatay ni Kristo doon sa krus. Hindi yung krus ang naging daan ng kaligtasan ng tao. Napakalayo po nun. Hindi yun ang tinuturo ng Biblia. Ang tinuturo ng Biblia ay yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, yun ang naging pangtubos sa kasalanan ng mga tao. Basahin natin yung napakagandang sinabi ni Apostol Juan sa kanyang sulat. Doon sa Kapitulo 1 na ang bersikulo ay 7. Na ang sabi rito, ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya yung dugo ni Kristo na nabuo sa krus ng Kalbaryo, doon sa krus na pagkakapako niya, ay tumatanggap po tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagsisisi. Kaya sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, doon natin tinanggap yung kaligtasan at tatanggapin ng mga tao. Hindi dahil doon sa krus. Kapatid na Benny?
So yun. Kasi kasamang Ray, yung krus, maraming pinahirapan sa krus. Kung pag-uusapan, sa Mga panahon ng Magdalena yan, pinapako ron. sa panahon ng pagpatay ng mga Romano sa krus, kaya dapat nililinaw din. Siguro yung concern ng ating kapatid na nagtanong, ayusing mabuti yung salitang lagi na lang sinasabi, kung walang krus ni Kristo, hindi tayo maliligtas. Dapat ipaliwanag, paano kung mag-sign of the cross ako? Paano kung maglagay ako ng krus doon sa harapan ng simbahan ko? O kaya sa bahay ko? Maliligtas na ba ako? Siguro nililinaw lang nung nagtanong kung ano ang ibig sabihin at paanong sinasabi pagkakabalansin nito. Pastor Ron, ano pong masasabi mo sa bahaging ito? Sa tingin natin, kung minsan yan ay parang ano na lang, parang idiomatic expression na lang, no? Naiintindihan. Oo, kung hindi dahil sa cross, ay wala tayong kaligtasan. Nagiging bukang bibig na lang yon, pero naintindihan na natin ang ibig sabihin. Yes. Yung naganap doon sa cross ng Kalbaryo ay yung sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ano ang ating mababasa sa banal na kasulatan? Isang magandang talata po dito sa 9:22. Ayan, sabi ni Brother magandang talata Isang magandang talata. Nandito po. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Importante yung salitang without the shedding of the blood, there is no remission of sins. Yun yung naganap doon sa cross. Kung pagbabatayan natin ang paglilinis, isipin natin mabuti kung scientifically ang dugo ay marumi. Pero spiritually, dito sa banal na kasulatan, binabanggit mo sa atin, yung dugo ng Panginoon Jesucristo ay naglilinis. Katulad ng binasa din ni kapatid na Ray kanina. Naglilinis ng mga makasalanan. Ngayon, yun ay paglalarawan doon sa lumang tipan na yung sa seremonya, yung ritual nila ng Israel doon sa lumang tipan, sila ay nagpapatay ng tupa, nagpapatay ng mga hayop upang ialay doon sa santuaryo. Lahat ng yon ay mga tinatawag na mga anino ng bagay na darating. Kaya yon ay natupad nang dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung pagkapako sa cross ay isang malaking sakripisyo na doon makikita natin yung pag-ibig ng Diyos. Sa Juan 3:16 nga, sabi natin, ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Kaya, tama din naman yan. Hindi naman masama siguro sabihin niya na kung wala ang cross, ay wala tayong kaligtasan. Hindi naman, kumbaga, hindi naman kontra sa mensahe ng Biblia yan. So, pwede rin sabihin. Sasabihin lang naman pala. Pero ang nasa Biblia, kung walang without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Doon nga nabuhos nung ipinako siya sa krus. Natupad na yan, yung mga anino galing sa lumang tipan, natupad sa ating Panginoong Jesucristo doon sa Kalbaryo. May follow-up question yan wala lang dito sa ating questions. Ibig niya sabihin, pure cross, pure grace, by grace alone. Parang ganon. By grace alone. Pwede ba natin sabihin, palawigin natin itong question na to kasi nakausap ko ito, nagtanong na ito Pwede ba natin sabihin, kasamang Ray, by grace alone. We are saved by grace alone, by faith alone. What else? Ano ang tamang sabi ng kasulatan, Brother Ray? Pwede ba nating sabihin, kung ang krus ni Kristo sa idiomatic expression natin, baka kung magkamisan kasi nalalabusa yung ganong salita Baka ang hugot nito may ibig sabihin na pananampalataya lang dun sa krus ni Kristo. Tapos na lahat. Diba? Yan na nga rin yung sinasabi ko kanina dun sa mga prosperity gospel. Siguro sakupin na natin yung katanungan na yan. Pati yung kahirapan mo na dapat talaga financially meron ka din Bakit?
Kasi yung kahirapan mo, literally, sa pamumuhay mo, pinako na rin yan sa krus. Yun ang ibig sabihin ng tanong na yan. So, kasamang Ray, anong masasabi mo? By grace alone? By faith alone? O Gaya pinako ng na ba rin ni Kristo ang kahirapan natin? Sige na, rambulin mo na yan. Gaya nga ng sinabi ni Pastor, idiomatic word nga ng mga ibang mga ngaral yan eh. Pero kung ibabase naman natin sa Biblia, Pastor, wala naman sinabing sa pananampalataya lamang naligtas ka na. Ano ho? Kasi may binabanggit po si Apostol Pablo tungkol sa pananampalataya kung paano ang tao ay naililigtas. May sinasabing ganito eh. Sa Roma 3:31, ito yung madalas pagtalunan ito ng mga ngaral na by grace alone. Ang sabi, niwawalan kaya nating kabuluhan ng kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya. Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Kasi namimisinterpret ng iba pagka sinabing by grace alone, itinuturo ng iba, hindi na tayo dapat sumunod sa kautusan ng ating Panginoon. Sa pananampalataya na lamang tayo. Babase, ligtas na tayo. Pag sinabing ligtas ka na, gaya ng pinag-usapan natin ng mga nakaraang araw, nasa langit ka na. Pag sinabing ligtas na ako, ibig sabihin ando ka na sa kaharian ng Diyos. Hindi po ganoon. Kaya, sinasabi naman ng Biblia na ang kaligtasan ng tao sa pag-aaring ganap ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, bukod sa pananampalataya ng tao, may itinuturong gagawin ang tao sa kanyang pananampalataya. Hindi pwedeng sa pananampalataya lang. Kaya nga sabi ni Pablo winawalang kabuluhan ba natin ang kautusan ng dahil sa pananampalataya? Ay huwag nawang mangyari. Bagkus pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Sa makatuwid, yung pananampalataya at ang pagsunod ng tao sa kautusan ng Diyos, lagi pong magkasama yan. Baga sa mag-asawa, lagi pong magkapiling yan, laging magkasama po yan. Hindi po paaaring paghiwalayin. Ano? Kaya ang sabi ng ating Panginoon, doon sa Apokalipsis 14:12, narito ang pagtsatsaga ng mga banal na nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Hesus Kristo. Yun po, kapatid na Benny. Pastor Ron, anong may duduktong mo doon sa issue na yan? Yung banggitin ko na, no? Kasi ito ay tanong na rin. Okay. So, yung kamatayan ni Kristo doon sa krus, pati ba yung kahirapan natin, pinako na rin niya. So, kasalanan bang maging mahirap? Kung hindi mo tinatanggap si Kristo bilang tagapagligtas mo, bakit kinakailangan magdusa ka sa mundong ito ng kahirapan mo sa mga material na bagay? Pinako na yan sa krus Kung pinako na sa krus yan, yung kahirapan, ang daigdig nga natin patungo sa lalong pahirap ng pahirap Diba? Kasi yun ay resulta nung kasalanan. Ano nga yung may nagsabi na life is full of sufferings and death. Yung kamatayan at kahirapan, sakit, nandito sa lupa yan Kaya nga ang ating pag-asa ay yung pangako ng Diyos na tayo ay dalhin doon sa isang bagong sanglibutan na walang kahirapan, walang sakit, walang kamatayan. So, habang narito tayo sa lupa, ay nararanasan talaga yung kahirapan. Tama. Ngayon, kung magtitiwala ka sa ating Panginoon Diyos, sa kanyang mga pangako, ay yun ang sinasabi ng banal na kasulatan na tayo ay maging mayaman sa kaharian ng Diyos. Maging mayaman sa mabubuting gawa. Yun ang sinasabi sa Bagong Tipan. Kaya, habang nasa lupa tayo, yan ay karanasan. Hirap, kamatayan, meron yan. Ngayon, ang ginawa ng ating Panginoon Kristo ay tinubos tayo doon sa ikalawang kamatayan. Siya yung ating substitute, kahalili doon. Kaya, dalawang bagay, yung
bukod siya ay ating kahalili doon, siya ang tumubos sa atin. Hindi tayo parurusahan sa ikalawang kamatayan sapagkat ang Panginoong Kristo ay namatay. Namatay doon sa ikalawang para sa atin. Kaya mali yung alam mo, minsan may mga salitang kailangan maituwid rin. Ang sabi nung iba, marami. Marami. Ang sabi nung iba, ay sa halip na tayo ay mapako sa krus. Pwede ba naman yung tayo ay mapako sa krus? Diba? Wala pa naman tayo eh. Ang tamang sabihin, dapat sa halip na tayo ay mamatay doon sa ikalawang kamatayan, si Kristo ay namatay sa krus. Para sa atin doon sa ikalawang kamatayan. Kaya siguro hindi tama yung ganyan na sa halip na tayo ay mapako sa krus. Hindi pwedeng mapako tayo rin eh. Bagaman sinabi ni Pablo na ako'y napakong kasama ni Kristo. Pero tayo hindi pwedeng mapako doon eh. Matagal na yun eh. No? Sa halip na tayo ay mamatay doon sa second death, namatay si Kristo, ang Panginoon, sa cross. Maraming mga itutuwid dyan eh. Katulad nung, ang sabi nung iba, ay siya ay nagpakamatay. Nagpakamatay. Sa cross. Parang suicide, ha? Parang hindi magandang pakinggan. Nagpakamatay sa krus. Ano yun? Nag-suicide. Hindi masama dahil nag-suicide. So, may mga salitang kailangan itama dun sa pakinig kung Tagalog din lang. Di ayusin natin siguro. Ngayon, yan muna siguro. Ano ba yun? Nalayo na yan ako sa yung kahirapan, Pastor. Sinagot natin yung tungkol sa kahirapan. Kaya bang narito sa lupa, meron talagang kahirapan. Kapatid na Benny, Pastor, maganda yung pinaliwanag ni Pastor, talagang totoo po yan, na habang tayo nasa lupa, dadanas po tayo ng kahirapan. Di lang yun. Bagamat tayo ay nasa pananampalataya, sa ilalim ng biyaya ng ating Panginoon, hindi ibig sabihin hindi na tayo dadanas ng kahirapan. Sabi nga ng Panginoon habang tayo nasa lupang ito, sabi niya sa kanyang mga apostol, kayo'y mangangamatay nang dahil sa inyong mga kasalanan. Kasi yung bunga ng kasalanan, ang bunga noon ay kamatayan. Kaya habang narito tayo, naghihintay tayo sa ikalawang pagbabalik ni Kristo, ay may dinadanas pa rin tayo. Pero ang maganda ron, Pastor, kapatid na Benny, hindi naman tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kahit naghihirap ang lupa. Meron akong gustong basahin lang. Sa isang magandang talata po ng mga taga-Roma, Kapitulo 8, na ang bersikulo po ay 22 hanggang 23. Ito'y sa bagong salin ng mabuting balita. Ang sabi, alam natin na hanggang ngayon ang sanglilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos, ay napapahimutok. Ngayon, lalim samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Yeah. Kaya kailangan natin na tayo laging lalapit, mananalangin sa Panginoon, at tayo tutulungan niya. Dagdagan ko yan, Ito, may nakita dito. Isang magandang talata. Sa unang Pedro 4:12 hanggang 3. Ganito po nakasulat. Mga minamahal, huwag kayong magdaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring ang mangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay. Kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo. Upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Ngayon, dahil karamay tayo doon sa mga hirap ng Panginoong Kristo, ay maggalak daw. Pero pag dumating ng Panginoong Kristo sa ikalawa, ang sabi rito, mga galak kayo ng malabis. Doon pa lang yun. Doon na yung malabis na galak. Tsaka hindi sana sinabi ng Panginoon na magtiis hanggang sa wakas. Kung kasama yung sinabi na nga ng Panginoon ang magtiis
Siya na nga may sabi. Kaya yung pagtitiis, kasama talaga dito yan sa buhay ng Kristiyano. May pagtitiis. Kasi pagka-prosper ka na, hindi ka naluluhod. Yun na nga problema dun eh. Kaya yan, kasama lahat yan habang nandito tayo sa sanlibutan, kasama yan sa pagtitiis at paghihirap na nararanasan ng yung mga alagad eh. 'Di ba? Makikita natin yung mga sumunod sa Panginoon talagang may pag-uusig, may pagtitiis. Kaya yung iba naman kasi ay nangangaral ng Biblia, relaxation. Yes. Yung nga prosperity, comfort zone. Yun. Lumalagay sila doon, babawasin nila yung mga ibang nakasulat sa Biblia, tatanggalin nila yung mga kautusan, tatanggalin yung mga para masunod yung gusto nila. Nagbabasa ng Biblia pero hindi sinusunod yung Biblia. Pinasusunod mo yung Biblia doon sa gusto mo. Namatay na si Kristo sa krus eh. Babalik na naman tayo doon sa Christ. Bago tayo uminit sidetrack tayo sa isang question dito, Pastor Ron. Sige. Brother Ray. Galing ito kay Danilo Aman from Bataan. Happy Sabbath po, sabi niya. Holy Trinity in 3 person. Medyo sasay tayo ng konti sa paksa. Okay. Holy Trinity in 3 person po ba ay hindi pantay-pantay in spiritual power being all Yahweh? YHWH? Happy viewing po and happy Sabbath. Ngayon, mahabang sagot ito sa tanong na to. Pero gilidan lang natin. Kasamang Ray, medyo alam ko, paborito mo itong bahaging ito. Sige. Oo. Ay, napakagandang katanungan yan. Ano ho? Yun. Pagka itong itong personang ito, ay kinikilala ng Biblia na ito'y Diyos. Kapag sinabi nating Diyos, makapangyarihan sila. Ang Diyos ay manlalana ang creator. Kaya itong 3 personang ito na itong 3 personang magkakasamang ito na tinatawag natin Diyos, pantay-pantay po sila sa kapangyarihan, sa kalagayan, sa lahat ng bagay ng pagka-Diyos. Halimbawa, ang ating Panginoong Kristo na nagkatawan tao at ang Diyos, magkapantay ba sila sa kapangyarihan? Opo. Ang sabi nga dito sa Pilipos, Kapitulo 2, umpisahan nyo sa versikulo 5, 6 hanggang 7, pinakikita ron na si Kristo at ang Diyos ay magkapantay po sa kalagayang pagka-Diyos na makapangyarihan. Dangan nga lamang, ang pagkakaiba lang ng ating Panginoong Kristo na ikalawang persona, siya ay nagkatawan tao dito po sa ibabaw ng lupa para tubusin niya ang tao sa kasalanan. Kaya, dalawa po ang nature ni Kristo. Si Kristo po ay Diyos na tunay at nagkatawan tao. Pero sa kalagayang pagka-Diyos ni Kristo at ng Espiritu Santo at ang Ama, sila po ay pantay sa kalagayang pagka-Diyos. Wala pong mababa, wala pong mataas. Hindi po katulad ng isang samahan dyan, may naniniwala na meron Diyos na mataas at meron Diyos na mababa. Pero sa Biblia, tinuturo po, itong 3 persona po ay pantay sa kanilang kalagayang pagka-Diyos. Yun po, kapatid na Benny. Pastor Ron, sundan mo po ang tong katanungan na ito. Pwede rin paiksiin, pwede rin pahabain yan eh. Ang tanong lang naman kung pantay. Pwede siyempre, pantay-pantay. Yun, approved. Di ba? Ngayon, pwede nating dagdagan ngayon. Sabi kasi niya, in spiritual power. Basta yung power, pantay-pantay yun. Wala namang hindi pumantay doon eh. Ama, Anak, Espiritu, pantay-pantay sa kapangyarihan, yung 3 persona. Ngayon, paano pumantay? Ang Diyos Ama, tinatawag nating una't huli, ang Anak, una't huli. Di ganun din yung Banal na Espiritu. Ang tinatanong naman muna ngayon ay yung kapangyarihan. Ang Panginoong Kristo, tinatawag na kapangyarihan ng Diyos. Dito sa unang Korinto, di ba? Siya ang kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, malawak ito pag ito ang tinalakay natin.
Masyado. Bata. O yan na muna kasi sa ano kung pantay-pantay. Opo, pantay-pantay po yan batay sa banal na kasulatan. Siguro kung ibang panahon ating ididetalye kung paano yan naging pantay. Yung ating ikalawang serye, Hmm. 3, 4, 5, doon siya nagtanong kay Brother Danilo Aman noong nakaraang mga linggo, Hmm. ay maari mong ma-review doon sa paksang tinalakay namin, Oh. yung mga naunang paksa. Kaya naroroon po yun. Opo, ang sa aking bahagi lang ay siguro bibigyan ko lang ng illustration sa Biblia. Halimbawa, yung nasa 2:24 ng Genesis, kung paano ikinasal yung lalaki at babae, sila'y pantay sa pagiging tao bilang persona, Eh, bilang person. oh, Pero, hiwalay sa mga kakayahang gawain. Ibig sabihin, oh. ibang gawain ng ama, ibang gawain ng asawa, ina, iba ang gawain na ibinigay sa kanila. Kagaya Hmm. ng Ama, Anak, Espiritu Santo, may kani-kaniyang gawain. Subalit, pantay sa pagiging Diyos. Persona, tinawag na persona sapagkat sila mismo ay personal na tagapagligtas Oh, ng tao. tinatanong kasi yung spiritual power kung pantay. Kaya Yes. Spiritual hindi, power, oo. kaya kung ibang paksa yan, ang tinatanong yung nature, kalagayan Oo. sa Diyos, o edi iba na naman yung usapan, di ba? Mm. Spiritual power ang in specific daw, edi pantay. Ngayon, bakit? Pare-pareho naman tinatawag na Alpha Omega eh. Oh, Alpha Omega. Pare-pareho din tinatawag na Lord. Pag sinabing Lord, nandun yan sa sunod na tanong yata eh. Maganda yung tanong na yun. Oh, sige, anong susunod nating tanong dyan? Oh, ito yung sunod na tanong natin. Gusto niyo bang uminit uli? Oh, ito nga eh. Okay. Sige, Ito, galing kay Epimaco Santa Lucia muli. Oo, linawin natin ito. ano ba yun? Efeso 2:8, Brother Ray, nabasa mo kanina. Siguro, nasagot na ba? Man has no part in his salvation. This is a statement. Man has no part in his salvation. Epimaco Santa Lucia, yan po tanong niya. Man has no part in his salvation. Read Ephesians 2:8. Sa ibang salita, pwede nating sabihin walang bahagi ang tao sa kaligtasan. Ayon sa Efeso 2:8. Kasamang Ray, binasa mo to, pakilinaw nga uli. Babasahin ko ulit, Ano nakasulat. bang sinabi mo kanina? Efeso. May bahagi ang tao. Oo. Ito. Wala ngang bahagi. Ang kaligtasan ay nanggagaling sa Diyos. Diyos ang may gawa ng kaligtasan ng tao. Ito binasa natin kanina malinaw 2:8. Sapagkat sa biyaya, ayan, sa biyaya, kayo'y nangaligtas. So, paano pamamaraan? Ano yung biyaya? Doon tayo nangaligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayun. At ito'y hindi sa inyong sarili. O, hindi para sa ating sarili yan Yung kaligtasan na yan Ito'y kaloob ng Diyos. Yung kaligtasan pala, kaloob ito ng Diyos. Hindi ito nanggaling sa tao. Kung itutuloy ang basa, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. So malinaw, ang kaligtasan po, ang biyaya at ang pananampalataya, ang kaligtasan, ito po'y galing sa Diyos, kapatid na Benny. Matagal natin pinaulit-ulit yan Pinaulit-ulit na natin nila pastor yan Ilang gabi na yan Pastor, may sasabihin ka ba uli? Ganito kasi lang. Ang nangyayari kasi diyan ay nagkakalituhan doon sa mga termino, no? Yung mga sa terminology lang yan. Kung gagawin nating practical yan, wala bang bahagi ang tao, hindi ba siya kabahagi? Ibang tanong yon. Sa kaligtasan. Pag sinabi mong sa kaligtasan, yung quote and quote, kaligtasan. Ikaw nga yung biktima di ba? May magliligtas, ikaw yung biktima. O kabahagi ka ba o hindi? Ikaw nga ang ililigtas, di kabahagi ka. Sa ano lang yan sa practical na paraan ng pagtingin natin doon sa salitang kaligtasan. Ngayon, yung tao mismo, may bahagi ba siya doon? Yung kaligtasang iniaalok, wala kang bahagi doon.
Package na yon. Regalo, ibibigay sa iyo yung regalo. Ngayon, gumamit nga dito si kapatid na Santa Lucia. Ang sabi niya, ang example, the Lord Jesus draws a check. Halimbawa, nagbigay ng cheque para gamitin daw. The Holy Spirit cashes the check. O ngayon, and put the money in my hand. In this illustration, where is man's part in his salvation? Napakadali niyan. Basahin lang. Ang katugma niyang tanong na yan ay nasa Mateo 25. Yung andyan sa steward ang nakalagay doon. Yung isa, binigyan ng 5, binigyan ng 2, at yung isa naman ay binigyan ng 1 talento. O ngayon, ano ang ginawa nung nabigyan ng talento? Di ba ginawa sila? Di ba? Ngayon, dun sa ibinigay na talento, may bahagi ba siya ron? Wala siyang bahagi ron. May contribution ba ron sa binigay sa'yo? Binigay sa'yo yun eh. Wala kang bahagi, wala kang ginawa doon sa wala kang contribution doon sa binigay sa'yo. Ngayon, dito sa ilustrasyon ng Panginoon Kristo, yung una, ang ginawa niya, ibinaon niya. Basahin natin, mas mainam sa 25 ng Mateo. Kuminsan, marami tayong mga sinasabi, mas mainam po yung ating basahin talaga sa banal na kasulatan. Nagsisimula yan sa 14. Ganito po nakasulat. Pagkatapos ay nagsidating naman ang mga ibang dalaga na 25:14. Na, tulad ng isang tao na paroon sa ibang lupain, tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. Isa binigyan 5 talento, isa 2, at isa 1. Sa bawat isa, ayon sa kanya-kanyang kaya. Napakaganda, no? Ganon din sa atin. Kung ano ang ibinigay na Diyos, depende sa kakayanan po natin yon. Ngayon, ang isa'y at siya'y yumaon sa kanyang paglalakbay. Tumanggap ng 5 talento, pagdakay yumaon, ipinalakal niya ang mga yaon, pinangalakal. At siya'y nakinabang ng 5. Ngayon, ano sumunod nangyari? Sa gayon di paraan ay tumanggap ng 2 nakinabang. So, ibig sabihin, ginamit nila. Sa wikang English, ang sabi ay trade. Datapat tumanggap naman ng isa, yumaon at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkatapos nga ng mahabang panahon, dumating ang Panginoon ng mga alipin yaon at nakipaghusay sa kanila. At tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pa. Tumubo, di ba? At nagsabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento, narito ako'y nakinabang ng 5 pang talento. Sinabi sa kanya ng Panginoon, mabuting gawa. Yan, kita mo. Merong ang Panginoon ang nagsabi, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Sa 23, ganun din. Mabuting gawa. Mabuti at tapat na alipin. Pumasok ka sa kagalakan, magtapat ka sa kakaunting bagay, pamamalain kita ng maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng Panginoon. Lumapit naman yung tumanggap ng isa. Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas, na gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan at mag-anid ka doon sa hindi mo sinabugan. At ako'y natakot. O ano sagot ng Panginoon? Sabi niya, ikaw na aliping masama at tamad. O yun, nandun na, no? Kaya yung mga ilustrasyon na ito, ito ang katumbas kung bating pag-aaralan. Ano ang bahagi ng tao sa kaligtasan? Inuulit natin. Doon sa kaligtasang inaalok, doon sa regalo, wala tayong bahagi doon. Yun. Salvation is a gift. Justification is a gift. Obedience is a gift. Everything is a gift. But the gift does not remain if you reject the giver as the Lord of your life. Nawawala yung gift. Kaya hindi tayo naniniwala nga doon sa tinatawag na OSAS, once saved, always saved. Pwedeng mawala. Binigyan ka ng kaloob. Hindi ba pwedeng mawala yun? Nawawala yun. Ito nga wala nga ginawa itong isang alipin. Wala nga siyang ginawa. Ang tawag ng Diyos,
wicked and slothful servant. Kaya hindi pwede po yung katamaran. Ngayon, ang sabi dito, babawiin. Kapag tamad, babawiin ang kaligtasan. So yan po maliwanag na nakikita po natin at inuulit na nga natin, na paulit-ulit na nga tayo, na walang bahaging nagatiting ang tao doon sa kaloob na ibinigay ng Diyos na kaligtasan. Yes. Pero, Yung kasi nasa context eh. Yung pero dos pagdating doon otso sa ng dulo, Efeso. kasi ang kaligtasan may umpisa at mayroong dulo. Merong Yes. initial at merong final. So pinaliliwanag lang natin, wala naman tayong kalaban na tao dito. No, yun Wala lang naman. issue, no? Yun lang issue na pinag-uusapan natin. Kaya magandang Tama, Pastor Ron. yun. Tanong po 'yon at nagbibigay linaw po sa iba pa nating mga kapatid. Napakagandang Yes. tanong. Maganda yung statement ni nung katanungan na yung dos otso ang pagbabasihan na ang tao ay walang bahagi sa kaligtasan. Opo, tama po sapagkat maliwanag ang sinabi ng Efeso 2:8 na ito'y hindi sa ating sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Yeah. Oo. Pero naniniwala tayo, of course, kagaya na sinabi mo, Pastor Ronnie, na hindi ito nagsisimula na sa pagtanggap mo, diyan ay osas ka na o ligtas ka na o once saved, always saved. Kasi doon sa 4:30 ng Efeso, ganito ang ating mababasa. Huwag niyong pighatiin ang banal na espiritu. Ibig sabihin, namimighati ang banal na espiritu. Nang kayo'y tatakan ng Espiritu Santo. Hindi ba? Ang sabi ron, hanggang sa panahon ng pagtubos. Yung pasok yung salitang proseso. Pinakikita ron na meron talagang proseso. Hindi natatapos sa umpisang hakbang ng isang kaluluwa o ng isang tao na matapos alukin, siya pala'y karapat-dapat, pag ginawang karapat-dapat kahit hindi, siyempre kung siya'y tumanggi sa kasalanan, nagpahayag. Kaya maliwanag naman ang Biblia. Huwag lang sanang aabusuhin ng ilang mga paliwanag na tinatawag na mga Kristiyanong naniniwala sa hyper grace. Uso yan eh. Hyper grace, karamihan niya sa mga evangelicals. Talagang pag sinabing hyper grace, lahat-lahat kay Kristo na. Naku, wag naman ganon. Kasi ang Biblia ay nagtuturo. Now, dito tayo sa isang katanungan. We have 25 minutes more. So, utay-utayin natin. Meron kasi dito. Follow-up question ito, mga kasama. Kasamang Ray, ha? Sabing ganito, tinakbo na ni Apostol Pablo yung kanyang takbuhin. Natapos na niya. Pagkatapos, binanggit dyan sa aklat ng Pilipos, meron din dyang tumakbo kayo ika ng takbuhin. Yan ang sinasabi. Pero you have nothing to worry, wala kayong dapat alalahanin, kasamang Ray. Kasi si Kristo na ang tatakbo para sa inyo. Si Kristo ay tumakbo na 2,000 years ago. Alam mo, lagi ko itong naririnig. Hindi lamang sa ibang mananampalatayang evangelicals, pasensya na, bumanggit ako ng grupo ng mga relihiyon. Mayroon din kasi sa kalagitnaan natin, kasamang Ray. Nanganganib ang iglesia pagka ito ay pilit na ini-inject sa kaisipan ng mga kapatiran. Mga kapatid, mag-ingat po kayo. Ito na po, sasagutin na po namin. Ganong katotoo na tinakbo na ni Kristo 2,000 years ago. Ang takbuhin na yan. Hindi ka na tatakbo, si Kristo na ang tatakbo. Kasamang Ray, takbo ka na. Sagutin mo na. Talaga, no? Oo nga naman, sinasabi, gaya na sinabi namin ni Pastor kanina, si Pablo, tumakbo, takbuhin niya yun eh. Talagang tumakbo si Apostol Pablo, merong mga takbuhin, tinakbo talaga siya. Ang tanong, kung si Pablo ba'y tumakbo, tayo ba hindi natatakbo? Kung si Kristo'y tumakbo rin, hindi na rin ba tayo pinatatakbo ni Kristo? Ay, hindi ganun ang aral ng Biblia. Kaya nga, Christ-centered eh. Kapag sinabing si Kristo ang sentro, kung si Kristo'y tumakbo rin si Pablo, tayo rin pinatatakbo rin. Pakinggan ninyo sa isang magandang talata ng unang Korinto 9:24. Tatakbo rin tayong kasama ni Kristo kasi si Kristo sinusundan natin eh. Sa 9:24 ganito sabi, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat? O ilan ang tatakbo? Si Kristo lang ba?
Si Pablo lang ba ang tatakbo? Ang sabi ni Pablo, tayong lahat ay nagsisitakbo. Ang liwanag oh. Nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat. Ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamok kayo. O kasama pala tayong tatakbo. Kaya doon sa takbuhin, hinalimbawa tayo. Alam nyo ba yung yung track and field? Hindi ba? Tumatakbo na mabibilis yan. Unahan sila doon sa finish line. Kung sino yung makarating doon sa finish line, siya ang tatanggap ng gantimpala. Isa lamang ang tatanggap, sabi ni Apostol Pablo. Sinalintulad doon ang buhay Kristiyano. Tayo rin mga Kristiyano, gaya ni Apostol Pablo, tumakbo. Gaya ni Kristo ay may tinakbo rin. Tayo rin mga tagasunod ni Kristo ay meron din tayong takbuhin. Ano takbuhin natin? Tayo doon sa gantimpala na ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagtatagumpay natin habang naglalakbay tayo sa sanlibutan ito. Ganun po, Pastor and Brother Ben. Kung hindi ba tayo tatakbo, kasamang Ray, halimbawa, hindi mo kayang tumakbo, spiritual pinag-uusapan natin, ha? Spiritual yan eh. Oo. Spiritual na takbo, hindi yung talagang karera, ha? Ito yung ito yung hugot, Pastor Ron, ha? Ikaw nasasagot dito. Hindi nga natin kayang tumakbo. Si Kristo na ang tatakbo para sa'yo. Katulad rin yan. Yun ang hugot. Alam mo yung mga yan, katulad rin yan nung yung tinupad na ni Kristo para sa'yo. Yan. Exactly. Ganun eh. Ngayon, dahil sa, ewan ko kung anong motibo mo para sabihin mo na tinakbo na ni Kristo para sa'yo. Hindi ko alam kung ano mga motibo ng mga ganyan, ano? Pero ang sinasabi ni Apostol, ang takbo, mababasa mo, di naman doon kay Kristo, nandito kay Pablo eh. Pero hindi magandang pakinggan, Pastor Ron. Tinakbo na ni Kristo yung tatakbuhin mo. Mali nga yung mga ganong salita. Bakit tinakbo na ni Kristo yung tatakbuhin mo? Ngayon, ang sabi nga, binasa ni kapatid na Ray. Sabi rito, ang ginamit na ilustrasyon lang ito eh. Pero ibig sabihin, yun ang gawain ng isang Kristiyano. Inihahalin tulad sa mananakbo ang isang Kristiyano. Ang sabi ni Apostol Pablo, magsitakbo kayo. Yung salitang tinakbo na ni Kristo, lalabas niyan, sumasalungat ka na naman sa Biblia, di ba? Kontra ka na naman eh. Alam mo, yung mga nagtuturo, laging pag hindi nagbabasa ng talata sa Biblia, makikita mo kontra eh. Oo. Tinakbo ni Kristo, saan mo napulot yan? Tinakbo na ni Kristo. Pero bang ganon? Basa. Tinakbo na ni Kristo sa'yo yan. Wala eh. Pinalalabas mo dyan yung parang parang nagpapakatamad na naman tayo dyan eh. Sabi ni Pablo, tumakbo ka. Lumalabas dyan kung anong kulay nung nagsasalita eh. Tinakbo na ni Kristo. Tinapad na ni Kristo. Ganon yung lagi mong maririnig. Lumalabas dyan kung anong kulay, ano ang nasa damdamin isip nung nagsasalita. Nangangaral ka, sabi mo, tinakbo na ni Kristo para sa'yo. O di ang ibig mo sabihin, ginawa na ni Kristo para sa'yo. O ibig mo sabihin, wala ka nang gagawin. Dahil ginawa na para sa'yo. Ang daming ang gagawin. Yung tumanggap kay Kristo, lalong maraming gagawin. Bakit? Mangangaral nga. Ang sabi dito, ano pa? Hinahampas ko ang aking katawan. Kita mo? Yung mananakbo, hinahampas pa yung katawan. Si Pablo, hinampas yung aking sinusupil. May pagsupil pa nga eh. Baka sakaling sa anumang paraan pagkapangaral ko sa iba ay ako man ay itakwil. Ngayon, ang sabi dito, si Apostol Pablo rin ang sumulat dito po sa aklat ng isang magandang talata. Yan. May natutunan tayo ngayon eh. Ikalawang Timoteo, ganito po ang nakasulat. Kapitulo 4, magsimula tayo sa 6. Sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ay ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko ang aking takbo. Sabi niya eh. Natapos ko ang ulit yung teksto, Pastor Ronnie. Ikalawang Timoteo 4. Ang sabi sa 7,
4:7, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Samahan mo ron. Tawagin Oh. niyo ako. Ano pa? Natapos ko ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Yun pala ibig sabihin ng pagtakbo. Talagang kasama yung pag-iingat ng pananampalataya. Iniingatan ang pananampalataya. Hindi sinabing iningatan ni Kristo para sa iyo. 'Di ba? Alam mo, yung nangyayari nati-twist nati-twist, ano tawag siya? Nababaluktot mo tuloy yung mga nakasulat dahil kuminsan meron kang gustong ipalabas, gustong sabihin na sumasalungat tuloy. Na sumasalungat sa banal na kasulatan. Kaya mahirap po 'yon, no? Mas maganda makita natin kung ano talaga yung nakasulat. Siguro yan muna. Hebreo 12, tingnan natin yung Hebreo 12. Sige. Sundan po natin sa Hebreo 12. Ano nakasulat dito? Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan. At ang pagkakasalang pumipigil sa atin. At ano sabi? Takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Binggong-binggo na yan. Ito bang talatang ito, sumasang-ayon dun sa nagsasalita na tinakbo na ni Kristo para sa atin? Bingo na tayo dyan. Ingat Boundary tayo. na. Mag-ingat po tayo, no? Mag-ingat tayo. Ng mga mangangaral. Tingnan po natin sa banal na kasulatan. Ang liwanag, no? Ang sabi, ating takbuhing may pagtitiis. Hindi ka lang basta tumatakbo. No? May pagtitiis ang takbuhin, inulit pa Di ba? Inilagay sa harapan natin. Ano yung natin? Sino yung natin? Tayo, Kristiyano yan. Kasama yung nagsasabing nangangaral na yon na nakikitakbo rin. Kasama ka doon. Sinusundan lang natin yun. Sabi dito, namasdan natin si Jesus na gumawa sumakdal ng ating pananampalataya. Na dahil sa kagalakang inilagay sa harapan, ay nagtiis ng krus. Yun na yung krus kanina, yung pinag-uusapan natin. Na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Kung nagtiis ang Panginoon, meron ka ring pagtitiis. Hindi, ito na naman, relaxation na naman No? Lagi na lang sinasabi, tinakbo na ni Kristo, tinupad na ni Kristo para sa atin. Ang ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa atin, nung namatay siya doon sa second death, doon sa ikalawang kamatayan, yun, ginawa sa atin. Pero itong gagawin natin, simula dito sa umpisa ng kaligtasang tinanggap natin, from initial to final. Bago ka pumasok sa kanyang kaharian, makikita yung buhay ng isang Kristiyano. Minute ka tuloy. Pamumuhay. Ano yung pamumuhay? Makikita yung bunga, yung resulta ng iyong relasyon kay Kristo. Pag hindi makikita yan, ibig sabihin, hindi ka tunay na tumanggap kay Kristo. Yun po ang ibig sabihin. Kaya yung kay Kristo. Eto na, ayos na, takbuhin may pagtitiis. Ang linaw Yan, ang linaw niyan. Dito tayo makinig, hindi doon sa nagsasabing tinakbo na ni Kristo. Opo, mga kapatid, maliwanag po yan. May babasahin ako, Pastor Ronnie, dito sa statement ni Ellen White. Matagal na tayong hindi bumabasa ng statement ni Ellen White. Yung kanyang aklat na ang title ay Faith and Works. No? Ganito ang isang paragraph itong babasahin ko. Maganda lang kaya gusto kong iparating sa ating mga kapatid. Isang mga nagsasalita ng ganyan, may panganib Pakinggan nyo to. Sabi rito ni Ellen White. Sabi niya, when it is in the heart to obey God, when efforts are forth to this end, Jesus accepts this disposition and effect as man's best service. Ito, naka-highlight dito, sabi rito. But he will not accept those, maliit yung letra, no? He will not accept those
who claim to save him, to have faith in him, and yet are disloyal to his Father's commandment. Ito, pakinggan natin. Aha. We hear a great deal about faith, but we need to hear a great deal more about works. Ayan, no? Many are deceiving their own souls by living an easygoing. Ako, Sinasabi mo, an Going. easygoing, English yan. accommodating, crossless religion. Delikado po yung mga kapatid. O, meron pa rito yung talata. But Jesus says, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Matthew 16:24. O yun. Oh, tanggihan ng sarili, pasanin ang kanyang cross. Ang lahat puro kay Kristo. Siguro ito yung ibig sabihin na natanong kanina, Pastor Ron, kasamang Ray. Na lagi sinasabi, maliligtas kayo sa cross ni Kristo. Abay, meron din pala, cross din pala natin, meron. Papasan May din ibig tayo. sabihin, hindi tayo comfort zone. Maganda yung ating tinatalakay. Kaso 10 minutes na lang tayo. Meron lang tayong konting minuto. Meron ba kayong idadagdag? Kasi 2 minutes na lang, 2 minutes na lang, o 3 minutes, salu-saluhan natin. Okay na ba dun sa tanong? Kasi meron pang isang tanong dito. Isisingit ko, maliban na kung meron pa kayong gustong iduksong dun sa issue. Kasamang Ray. Napahaba. Malinaw na yung sinasabi, no, na hindi lamang si Kristo ang tatakbo, at hindi lang si Pablo ang tatakbo, kundi maging tayong tagasunod ng ating Panginoon Kristo, may bahagi po tayo sa pagtakbo. At yan po ang ating gampanin. Yun po, kapatid na Benny, sa maiksing pagpapaliwanag na Ay, napahaba yung mga sagot natin tuloy. Oh. Oo nga eh. Ito. Sige. Ano pa? Pero pa bang... Ito, isusunod ko to. Last. Sige. Sinunod na ni Kristo. Ito yung nagtatanong sa akin, yung magpasabi ng pangalan, nahihiya, baka daw makuha siya. Sabi niya, Brother Benny, please, kasi usong-uso po ito. Diyan sa social media, sa Facebook, ang ganitong pangangaral. Sino ang nakasunod sa utos? Si Kristo lang. Walang sino man sa balat ng lupa alam mo, na nakasunod ng 10 utos. Wala kahit isa. Si Kristo lang. Mga kapatid, huwag kayong magmalaki. Lahat ng ginagawa nating mabuti ay filthy rags. Si Kristo lang ang nakasunod. Walang nakasunod. Kahit sino. Pakisabi, sinong nakasunod sa utos? Sa 10 utos o kautosan ng Diyos. Sige lang, ha? Sige. Pag walang nakasunod yan, ang ibig mo sa... pag alam mo, hindi mo maintindihan kung anong motibo ng iba, no, na walang nakasunod. Magbasa tayo ng buong Biblia at hindi tayo magsasalita ng ganyan. Pag sinabing walang nakasunod, ibig sabihin ay dagdagan natin yung pagbabasa natin ng banal na kasulatan. Kasi kung pagsunod ang pag-uusapan, kaya nga nabuhay ang Panginoong Jesucristo para ipakita yung pamamaraan at pamumuhay kung paano susunod. Tama. Yun ang pinakita Ngayon, para makasunod, binibigyan ka ng Panginoon, ng Diyos, ng kapangyarihan para sumunod. Ito babasahin, isang magandang talata. Isa na lang yan, ha? Wala tayong minuto. Hindi. Maubos na oras natin. Ang sabi rito, 26 o 5. 26:5 ng Henesis. Isa ito kasi isa na lang Sapagkat sinunod. May nakasunod ba? Wala. Maganda yan. Boundary na. Bingo, ha? Tuloy mo. Tuloy natin. Sapagkat sinunod ni Abraham. Sino nagsasabi ng sinunod ni Abraham? Ang Diyos na may sabi. Ang aking tinig at ginanap ang aking bilin at aking mga utos, ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kautusan. Ilan yon? Lahat-lahat na yan. Lahat-lahat sinunod meron pa. Si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos. Sumunod ba? Hindi. Baka wala naman sinabi sumunod. Hindi ganun ang pag-aaral.
Sinabi na nga lumakad na kasama ng Diyos, eh. O ngayon, kaya marami, si Job matuwid. O nakasunod ba? Hindi. Matuwid, eh. Sabi na nga sa Job 1:1, there was a man in the land of Uz. Matuwid. O nakalagay doon. O isang talata na nga lang pala. Okay, yan na muna. Nalibang ka. Brother Ray, 30 seconds. Oo. Mga alam ko, taga-subaybay. paborito mo yan, eh. Oo, malinaw na po at marami tayong kababasahan, kaya lang wala na tayong oras. Ang masasabi na lang namin ni Ang bait. Pastor at ni Brother Benny ay doon sa Roma 15:4. Ito sabi. Ano nakalagay? Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Nasulat po sa Biblia, buong-buo sa Biblia. Meron pong mga taong nakasunod. Hayaan ninyong sa susunod. At saka hindi babasahin po tuturo, natin. hindi tuturo yung obedience sa Biblia kung hindi masusunod yan. Sabi Correct. Sabi Tama. Pablo, ang pagtutulit, pag walang kabuluhan, kundi ang Oo. pagtupad. Oo. Tama po. Tama. Oo. Maraming salamat. Tayo, Yan na. Panghuli na lang kung hahanapin nila, Pastor Ron, nakalagay, di ba? 14:12 ng Apokalipsis, hinahanap, sino daw nakasunod? Sabi, narito ang pagkatyaga ng mga banal, nagsisitupad ng utos ng Diyos, at may pananampalataya ni Jesus. Narito nga, meron nga, eh. Ito, ayun, meron. Nagsisusunod yan, eh. Kaya maraming salamat sa ating mga kasama. Talagang maganda itong sagutan at salitan ng mga paliwanag. But anyway, wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kapatid, kaibigan, na nagkaroon ng karagdagang kaalaman dito po sa pag-aaral ng programa ng Ang Nasusulat na Kamenong's Legacy. Kami po ay pansamantalang magpapaalam, pero kami po ibabati muna. At nais po naming pasalamatan kayo at ang Panginoon Diyos ay patuloy na magbibigay ng pag-akay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu upang mapag-unawa po natin. Maging matyaga po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, maging maingat po sa mga malaganap at gumagalang mga maling aral na nanggagaling hindi lamang sa labas kundi din sa loob ng iglesia. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Dadako po tayo sa ating pagbati. Napakarami na naman itong aking babatiin. Isang aklat na mispa ito, kasamang Ray, tsaka Pastor Ron. Basahin ko ba lahat ito? Ang tiyaga ni Sister Neneng Kidlat na isulat ito. Ano kinain niya? Siguro sa susunod, babasahin ko na lang dito sa ating Sige lang. Sige. Greetings tayo kay Dina Cabalde dyan po sa Canada. Sister Dina, pagpalain ka ng Panginoon. Si James Evangelista, yung aking apong gwapo. Salamat at nanonood ka. Eunice Alignay dyan sa Tagapo Church. Opo, aking barkada. Pagpalain ka, sister. Mary Jane Eva, yes, my best friend dyan sa Hong Kong. Si Quinley Fadriquela, God bless you, kapatid. Dan Alcarpio, Evelyn Silayan, kaibigan ni Brother Ray. Marilu Masangkay, Venida Babylin, at of course si Pastor Jomel Arsenal. Bunso, usap tayo ha. At itong si Sioni Pedraza, Jimmy M. Buestro, at si Daisy Reyes. Kapatid na Daisy, kamusta kayong mag-asawa? Edgardo Godoy Jr., Marjorie San Pedro, at si Edna Cerdeña. God bless you po mga kapatid. Rolando Bagro, at itong si Delia de los Reyes Tan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Crisane Gaviria. Mario Nilo Legarda dyan sa Park Homes. God bless you and your family, kapatid. SP Micaela Catalan dyan po sa Tagapo Church. Ganun din po si Ramil Rosalita, JC Evangelio, si Sister Josie Bilar. Opo, salamat po, kapatid. Paz Malyari, Van Filomeno, my brother, the great deacon of San Lorenzo Church. Yan si Dan Arsenal. Ati Dan, aking typist. Kausa yan. Joe Villanueva Calzas, yan po sa, saan na ba ito ngayon si Sister Jo? Diyan sa Santa Rosa pa rin. Jose Reyes, Rose Reyes, Mirasol Godoy, opo, pagpalain ka ng Panginoon. Zeni Sarmiento, Imelda Burgos Juntilla, opo, ang aking kaibigan dyan. Si Chamich, Karima Sepe Sumawang, and family, God bless you po. Si Kram Val, po, salamat sa panonood. Si Deyanira Fluyente,
at itong si Abel Makaspak Gorospe, si Gallardo Yumol, Brother Jerry Yumol ng Angeles. Kapatid, pagpalain ka ng Panginoon. At si Prugen Buhawi, Nestor Amian, si Brother Samuel Patalinghog, ang aking mabait na bilas. Opo, pagpalain ka ng Panginoon, bilas, at gumaling ka sa karamdaman mo. Limuel Fernando, opo, lagi natin binabati ito. Si Domsel Filomeno, ang aking anak na malusog. Ganon din si JC Serbs, Linda Fernando Nabor, kamag-anak ni Reza, opo, si Linda Fernando Nabor. Josue Siarot, Reynali Macatol, Marical Bartolome, dyan sa Mindoro, dyan sa Occidental. Luisa Alikbusan Ligan, Tony Castro, Kimsan Lumbayan, si Mark Caballero, Panyero, kaibigan, pagpalain ka ng Panginoon. Violi Cabria, si Nora Valdemoro, ating kapatid. Edmond Manzano, Janet Peña, Jojo Bacon, ang aking kaibigan. Brother Jojo, God bless you po. Mercilyn Danganan, dyan po sa Lucena. Freddy Incognito, Grace Ann Zamora, Jerry Corpus, si Sister Weng Santua Lagadi, dyan sa Canada. Sister Weng, na-miss kita, pagpalain ka ng Panginoon. Si Becky Ramirez, si June Bilar, si Adelaida Trejano, si Ricardito de los Reyes, si Erwin Enjoy Carion. Erwin, usap po tayo minsan. Miss ko na ang kwentuhan natin. Si Casey, pagpalain ka anak. Ganun din ang aking mabait na ate dyan sa San Pablo, si Paz Ramirez. At wala na yata. Mamaya meron po tayo mga prayer request. At pinabati ko yung Buntilaw family. Nasa ospital kasi kasamang Ray, saka Pastor Ron. Sila may COVID. Itong Sister Leonie, Pastor Buntilaw, tsaka yung kanilang anak, nakakababata ko, na Sister Leia. Mamaya ipapanalangin natin. Kasamang Ray, may pagbati ka po. Sigaho. Si Pastor Ron. Pastor Ron, ikaw muna po ay bumati at mag-shoutout sa dapat mong... Okay, binabati ko ang aking anak at ang aking asawa. Yan, dalawa. Aini, si Renz, at ang aking may... Ngayon, binabati ko rin yung aking kaibigan na pastor diyan sa Binyan, Laguna, Pastor John Quizon, at patuloy mong isagawa ang iyong programa. Meron siyang programa doon sa tinatawag sa programa sa radyo, Katawang Okay. Katawang Okay. Oo. Pastor John Quizon, kaibigan ko yan DWBC 87.9 Binyan, Laguna. Mayroon siyang live din sa FB, sa Facebook, tuwing Sabado alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, Katawang Okay, radio program nung si Pastor John Quizon. Yan muna. At yung mga hindi rin nakalista, binabati ko na rin. Sa susunod, magpalista na kayo. So lahat po kayo mga nanonood, mga kaibigan, ay palain po tayong lahat ng Panginoon. Maraming salamat sa iyong closing remarks, Pastor Ronnie, at pagpalain ng Panginoon ang iyong pakikisangkot sa ministry at ang iyong buong sambahayan at ang iyong paglilingkod. Ngayon din ang kapatid na Ray sa kanyang closing remarks. Nandiyan na ba ang kasamang Ray? Brother Ray? Nawala na yata. Kung wala pa, siguro ay nawala yung signal. But anyway, mga kapatid, maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Brother Benny Filomeno. At kami po ay naglilingkod sa pamamagitan ng programa ng ang nasusulat na Kamenong's Legacy Ministry. Muli po tayo makikita sa mga susunod na pagkakataon na naka-schedule dyan sa atin. Pagpalain ng Panginoon, isang masayang panonood. Happy Sabbath po sa lahat. At ngayon po tayo po ay mananalangin bilang paghahabilin at pasasalamat sa ating Panginoon. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Mapagpala naming Ama na ang tahanan ay nasa mga langit. Kami po ay lumalapit sa iyo upang ipagpasalamat ang isang magandang pagkakataon na iyong pinagkaloob sa amin. Napakinggan at napag-aralan ng inyong mga anak ang mga salita ng mga katotohanan ito. Amin pong ipinamala sa kanila sa pamamagitan po ng inyong mga salita. Nawa mapag-unawa ng mga kapatiran sa loob ng iglesia. Ang mga pumapasok na mga maling aral at ang mga bagay na hindi naayon sa iyong kasulatan. Tulungan mo po, Panginoon, ng buong iglesia ay magkaroon ng isang katampatang paglilingkod, pag-aaral ng iyong mga salita
upang hindi madaya ng mga nakakaakit na mga salita na sumisira ng mga katotohanan. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang aming mga interest. Ang mga kaibigan namin nag-aaral yung mga salita, patapos nilang mapakinggan ang butil ng katotohanan ito, nakita nila ang Panginoon ang siyang tangi lamang paraan ng kaligtasan, sapagkat kami naniniwala sa inyong kapangyarihan. Ilalapit namin, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming sanlibutan, ang aming bansa sa panahon ng pandemic at nakatatakot na mga sakit na nananatili sa aming paligid. Ingatan mo po ang mga frontliners, ang mga health institution, ang aming mga ospital, ang mga namumuno sa aming bansa. Gayun din, Panginoon, nilalapit namin sa iyo ang kapatid na Evelyn Jimenez sa kanyang karamdaman. Naniniwala po kami sa iyong pagpapagaling. Ganun din ang pamilya ni Grace at Arnold at si RJ na kanilang anak. Ang buong family nila, Panginoon, pagpalain mo at ingatan na patuloy na gumaling sa kanilang mga sakit. Ang kapatid na Neng at Nonoy Buenafe, umaasang siya ay nagtitiwala sa iyo sa iyong pagpapagaling. Ganun din po ang Jenny Sevillano at ang buong family. Nagtitiwala po sila, Panginoon, sa iyong makapangyarihang kamay. Alalahanin mo po ang kanilang mga daing. Kayo po'y magpagaling. Ganon din si Pastor Ruben and Mrs. Buntilaw, na kasalukuyang may karamdaman, kasama ng kanilang anak na si Leia. Pagpalain mo, Panginoon, sila at silang ipagalingin mo sa kanilang karamdaman ngayon. Gayon din si Brother Samuel Patalinghog at si Lenny Patalinghog, sa kanilang kalagayan nagtitiwala po sa iyong pagpapagaling. Ganon din, patuloy niyong pagalingin si Brother Daniel Salazar. Iingatan niyo po siya sa lahat ng kanyang mga gawi. Ganon din si Nenet Fonte. Alalahanin mo, Panginoon, ang kanyang kalagayan. Ganon din ang kapatid na Karima Sepe Sumawang. Nagtitiwala po sila, Panginoon, sa iyong kagalingan. Mabasbasan mo po kami. Sa mga oras na ito, patuloy mong gamitin ang iyong mga salita at ang iyong mga kapangyarihan ang siyang mag-aaliw sa mga nagdurusa. At ang iyong mga salita, Panginoon, magbibigay pag-asa, ganon din ang mga katotohanan sa bawat puso at isipan ng mga tao. Umaasa kami, Panginoon, na ito inyong tinanggap, kalakip ang kapatawaran ng aming mga pagkukulang sapagkat hiniling namin, alang-alang sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Minamahal na mga kapatid, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Kami po ay pansamantalang magpapaalam at bumabati po kami sa inyo ng isang maligayang araw ng Sabat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.